Sa pinakasulok ng sitio mapayapa, sa paanan ng kabundukan ng San Bernardo, nakatira si Rosita, isang dalagang magsasaka na kilala sa kanilang lugar bilang masipag, tahimik at mapagkumbaba. 22 taong gulang si Rosita at mula pagkabata ay siya na ang umaasikaso sa maliit nilang bukirin simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa ilog. Ang bukirin ni Rosita ay may luwang na halos kalahating ektarya, hindi kalakihan pero sapat para pagtaniman ng kamote, mais at gulay na dinadala niya tuwing Sabado sa palengke sa bayan. Ngunit nitong mga nakaraang taon, tila nawalan ng sigla ang lupa. Kahit anong dilig, abono at panalangin ang gawin niya, halos ayaw tumubo ng kanyang mga pananim. Lalong bumigat ang kanyang damdamin nang mabalitaang may balak ang isang kumpanyang dayuhan na bilhin ang buong bahagi ng lupain nila para gawin daw itong resort at minahan. Marami na sa kanilang kapitbahay ang napilitang ibenta ang kanilang mga lupa. Pero si Rosita, matigas ang ulo. Hindi ko ipagpapalit ang lupa na minana ko kay inang at itay. Matapang niyang tugon sa mga ahente ng kumpanya. Isang dapit hapon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng punong balete sa likod ng bukid, napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula sa gilid ng kanyang kamotehan. Lumapit siya at sa gitna ng tuyot at halos patay na lupa ay may tumutubong isang tangkay ng kamote na may gintong ugat at kumikinang na dahon. Kinilabutan si Rosita. Ano ito? Anino ng milagro o bitag ng maligno? Bulong niya sa sarili. Habang nakatitig siya, napansin niyang may maliliit na yapak sa paligid ng halaman. Parang yapak ng sanggol, pero may hugis ng paa ng hayop. Maya-maya, nakarinig siya ng munting tawa. Manipis, matinis, parang mula sa maliit na nilalang. Huhuwag kang matakot, Rosita, sabi ng isang tinig mula sa likuran. Paglingon niya, may nakita siyang isang duwende, hindi masamang anyo, kundi mukhang matanda, pero may nagniningning na suot, malakristalang balat, at may gintong sombrero. Ang kanyang mata ay kulay berde, at sa bawat kibot ng kanyang labi ay may kasamang lagaslas ng hangin. Ako si Tandoy, tagapangalaga ng gintong ugat. Pinili ka ng lupa, Rosita. Pero may kapalit. Kakapalit? Nauutal niyang tanong, habang pilit nilalabanan ng takot. Kailangan mong sundin ang mga patakaran. Huwag kang sakim. Huwag mong ibebenta ang bunga nito. Huwag mong hahayaang makita ito ng taong may masamang hangarin. At huwag kang lalabag sa panata. Hindi na nakasagot si Rosita. Parang may dumaan na alon ng lamig sa kanyang katawan. At nang muling bumalik ang kanyang ulirat, wala na si Tandoy. Ang gintong kamote ay nandoon pa rin. Ngayon ay may dalawa ng tangkay. At ang lupa sa paligid ay tila nabuhay, makapal, madilim, at basa-basa na parang bagong ararong lupa. Simula noon, tila biniyayaan ang kanyang bukirin. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang kanyang kamotehan ay nagmistulang gubat ng luntiang dahon at matatabang ugat. 1, 2, 10. Lumilitaw ang mga malagintong kamote na may kakaibang liwanag, at nang dalhin niya ito sa palengke, halos mag-agawan ang mga mamimili. Isang pirasong kamote ang naibenta niya sa halagang 5,000 sapagkat nang kainin ito ng isang mayamang inchik, gumaling agad ang kanyang rayuma. Kumalat ang balita, ang kamoting ginto ni Rosita ay may himala. Pero hindi alam ng karamihan, ang bawat gabi ay sinusundan ng bulong ng mga duwende, ng panaginip na may madidilim na anino, at ng mga matang nagmamasid mula sa gubat. May panata si Rosita, at ang yaman ay may kabayaran. Sa loob lamang ng 1 buwan, nabago ang buhay ni Rosita. Ang dating sirang bahay kubo ay napalitan ng isang matibay na bahay na yari sa kahoy at bato, may sariling poso, solar panel at paliguan.
Bumili rin siya ng kalabaw, 2 kambing at isang tricycle na siyang ginagamit niya para maghatid ng mga ani tuwing Palengke Day. Pero hindi lang basta kamote ang inaani ni Rosita. Ito ay malagintong kamote na may kakaibang bisa. Ang isa ay kayang pagalingin ang sakit sa tuhod. Ang isa na may nakakapagpabalik ng sigla sa matatanda. May isa pa na ayon sa albularyo ng kabilang baryo ay may kakayahang magpahiwatig ng mga panaginip na nagkakatotoo. Hindi maikakaila ang pagdagsa ng mga tao sa kanilang sityo. May mga mayaman mula sa Maynila na nagtangkang bilhin ang kanyang buong taniman ng limpak-limpak na salapi. Dalagang Rosita, ani ng isang banyagang negosyante. We can offer you 5 million pesos for your farm. We will build a research facility. You will be rich forever. Ngunit matapang na tumanggi si Rosita. Hindi po ito for sale. Pasensya na. Sa kanyang pagtanggi, maraming sumimangot. Marami rin ang nainggit. Pero nanatili siyang tahimik. Isang gabi, habang tinutupi niya ang kanyang banig bago matulog, muling nagpakita si Tandoy, ang duwending tagapangalaga ng gintong ugat. Dumaan ito sa kanyang bintana at sumandal sa kahoy na mesa na puno ng kamote. "Magandang gabi, Rosita," sabi ni Tandoy. "Masaya ako sa iyo. Sinusunod mo ang panata." "Natatakot pa rin po ako, Tandoy," sagot ni Rosita. "Paano kung may makakita? Paano kung may magnakaw?" Ngumiti ang duwende. "Basta't nananatili kang tapat, kami ang bahala." Pero, dagdag niya, hindi lahat ay matutuwa sa tagumpay mo. May mga matang nagmamasid sa gubat. May mga nilalang na hindi nasisiyahan kapag may taong umaangat ng hindi nila kontrolado. Napalunok si Rosita. Sino po sila? Mga dating tagapangalaga ng bundok na nais agawin ng bertud ng ugat. At kung hindi mo iingatan, baka isang araw mawala ang lahat. Muling nawala si Tandoy sa hangin at iniwan siyang nag-iisip. Kinabukasan, nadatnan ni Rosita ang isa sa kanyang mga taniman na may bakas ng apakan, malalaking yapak, parang mula sa mabigat na lalaki. Napansin din niyang 2 sa mga malagintong kamote ay nawawala. Kinilabutan siya. Sino ang pumasok? At bakit walang narinig ang kanyang aso? Lumipas ang araw na puno ng kaba. Sa palengke, isang matandang albularyo mula sa bayan ng Alitaptap ang lumapit sa kanya. "Rosita," sabi nito habang nakatingin sa kanyang paninda. "May kamote ka bang nawawala?" "Paano niyo po nalaman?" "May nararamdaman akong masamang enerhiya. May humawak sa halamang hindi para sa kanya." Nang sundan ng matanda ang tinig ng hangin, ibinulong nito, "May kasunod ka na. Hindi lang isa kundi 2. Ang isa'y tao, ang isa'y hindi." At bago siya makaalis, iniwan siya ng babala. Kapag nagkakasilaw ang tao sa ginto, nalilimutan niyang ang pinanggalingan nito ay mahika. At ang mahika, kapag nilabag ay naniningil. Mula nang mawala ang 2 gintong kamote, hindi na naging panatag ang mga gabi ni Rosita. Tuwing sasapit ang hating gabi, tila may kung anong gumagala sa kanyang paligid. Mga aninong mabilis na kumikilos sa gilid ng paningin, mga yabag na dumadaing sa lupa, at malamig na simoy ng hangin na may dalang halimuyak ng bulok na kahoy. Isang gabi, habang binabantayan niya ang kanyang pananim mula sa loob ng kubo, may narinig siyang mahihinang tunog mula sa likod ng kanyang taniman. Dahan-dahan siyang bumangon, dala ang isang lamparang may gas at ang kanyang lumang gulok. Paglapit niya sa kamutehan, nakita niya ang isang lalaking nakaitim, nakabonnet at may hawak na sako. Sa paligid ng lalaki, may tila baluktot na anino na hindi normal ang hugis, mahaba ang braso at parang madilim na usok ang aura. "Hoy!" sigaw ni Rosita. "Anong ginagawa mo riyan?" Biglang lumingon ang lalaki. Sa liwanag ng lampara, nakita niyang mapupula ang mata nito at parang wala sa sarili. "Akin to,"
Garalgal ang boses ng lalaki. Akin dapat to. Isang iglap lang. Bigla itong umatras palayo. Pero ang mas nakakatindig balahibo, ang itim na anino sa likod nito ay nanatili, nakatitig kay Rosita. At saka lumusot sa lupa na parang usok na hinihigop ng kalikasan. Hindi na siya nakatulog ng gabing yon. Kinaumagahan, pinuntahan niya si Mang Lucio, ang matandang albularyo sa kabilang sitio. Luma na ang bahay nito, puno ng buntal na sombrero, halamang gamot at palaspas sa bintana. Sa pagpasok niya, agad nagsalita ang matanda. Dumaan na sila. Po? Yung mga gumagala sa paligid mo, yung anino na hindi anino. Sila yung tinatawag na mga nasawing tagapagbantay. Mga dating nilalang ng lupa na nawala sa panata. Gusto nilang kunin ang anting-anting ng gintong ugat. Naupo si Rosita sa papag. Paano po yun lalabanan? Tandaan mo, Hija, sagot ni Mang Lucio. Ang pinakamabisang sandata laban sa mga tulad nila ay hindi baril, hindi gulok, kundi pananampalataya, kabutihan at katapatan sa panata. Pero kailangan mo ring palakasin ang proteksyon ng lupa. Binigyan siya ni Mang Lucio ng isang maliit na palayok na may langis na itim at tinuruan siyang ipahid ito sa paligid ng kanyang bukid tuwing kabilugan ng buwan. Ito ay langis ng abo mula sa punong San Telmo. Habang nandyan ito, hindi makakalapit ang mga aninong may galit. Ngunit sa gabi ring iyon, habang inaayos ni Rosita ang kanyang mga pananim, bigla niyang narinig ang isang kaluskos sa loob ng kanyang bahay. Nang pumasok siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang isa sa mga gintong kamote ay nakalabas na sa sako. Gumagalaw ito. Hindi ito parang kamote. Isa na itong nilalang. Parang sanggol na ginto ang balat, may matang nakapikit, at umuungol na parang batang umiiyak. Nang hipuin niya ito, biglang nagliwanag ang paligid at isang liwanag na berde ang bumalot sa kanyang mga kamay. Sa harap niya, muling lumitaw si Tandoy, ang duwende. Lumalaki ang panganib, Rosita, ani Tandoy. Ang bunga ng ugat ay nagsisimulang magbukas ng lihim. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig. Hindi ka basta magsasaka. Pinili ka ng lupa hindi para yumaman, kundi para maging tagapangalaga. At sa sandaling ito, ang unang bunga ng sagradong ugat ay nagising. May darating na pagsubok, at kung hindi mo kakayanin. Hindi na natapos ni Tandoy ang sinabi. Niyanig ng hangin ang buong bahay, at sa labas ng bukirin muling gumalaw ang lupa. Tila may kung anong naghuhukay mula sa kailaliman. Sumikat ang araw sa sitio Pag-asa na may dalang kakaibang lamig. Parang may nakabalot na aninong hindi matahimik sa paligid. Hindi ito karaniwang umaga para kay Rosita. Ang kanyang katawan ay mabigat, ang kanyang isipan ay puno ng tanong, at ang kanyang puso, binabalot ng kaba at takot. Sa gitna ng kanyang maliit na altar, naroon ang nilalang na dating kamote. Ngayon ay parang ginintuang sanggol na tahimik lamang, ngunit may mga matang nakabukas na. Ang mga mata nito'y kulay jade at may lalim na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao. Hindi ito basta prutas ng lupa, bulong ni Rosita sa sarili. Isa itong nilalang o nilalang na tinubuan ng buhay? Habang pinagmamasdan niya ang nilalang, nakarinig siya ng mahihinang tinig mula sa paligid, tila mga salitang hindi Tagalog, hindi Bisaya, hindi rin Latin, kundi wika ng lupa, bulong ng mga ugat at sigaw ng kalikasan. Tagapangalaga, ang sagradong bunga ay gising na. Magsisimula na ang paggalaw ng mga nilimot na nilalang. Kinabukasan, dumating si Mang Lucio, may dalang baston at mga anting-anting. Nang makita ang ginintuang nilalang, natigilan siya. Sa lahat ng kwento ng matatanda, ngayon lang ako nakakita ng gising na bunga ng ugat ng daigdig, anya.
Ugat ng ano po? Tanong ni Rosita. Ugat ng daigdig. Ang pinakamatandang halaman sa buong mundo. Sinasabing kung mamumunga ito, isa sa mga bunga ay magkakaroon ng buhay. At ang taong makakita at makapangalaga nito ay magiging tagasalo ng giyera ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Nanlaki ang mata ni Rosita. Giyera? Tumango si Mang Lucio. Oo, Hija. Matagal nang natutulog ang mga nilalang sa ilalim ng mundo. Ang mga duwending itim, mga sigbin at ang mga lilim. Ngunit kapag nagising ang sagradong bunga, magigising din ang kanilang uhaw sa kapangyarihan. Gusto nilang maagaw ang bunga, gamitin ito para muling maghari sa ibabaw ng lupa. Ilang araw ang lumipas. Dumami ang mga kakaibang pangyayari. May nakita si Rosita na baka na nagsalita, isang puno ng mangga na umiyak, at isang batang lalaki sa baryo na sinapian at paulit-ulit na sinasambit. Ang ilog ay maglalabas ng dilim. Ang ginto ay magiging sumpa. Ang magsasaka ay magiging mandirigma. Nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay ang pag-iiba ng paligid ni Rosita. May ilang tumigil nang lumapit sa kanyang bukirin. Ang iba, nagbubulong-bulungan na raw ay aswang siya o kaya'y gumagamit ng masamang mahika. Ngunit nanatiling matatag si Rosita. Kasama si Mang Lucio at ang batang duwendeng si Tandoy, nagsimula siyang palibutan ng panangga ang kanyang lupa. Nagtanim sila ng halamang may lason sa mga engkanto, nagsabit ng mutya sa mga puno at nagtayo ng 3 batong pantaboy sa anino sa 3 sulok ng kanyang bukirin. Ngunit isang gabing madilim, walang buwan, walang bituin, nagising si Rosita sa malakas na pag-iyak ng ginintuang sanggol. Bumangon siya, sinindihan ng lampara at lumapit. At sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Sa bintana ng kanyang bahay, may nakasilip na nilalang. Matangkad, payat, may balat na parang itim na uling at mata na pula't walang puti. Dahan-dahan itong ngumiti at sa kanyang boses na parang tunog ng mga basag na bato, sinabi nito, "Hindi mo kami mapipigilan, tagapangalaga. Iyan ay para sa amin." Isang iglap lang, naglaho ito sa dilim. Kasabay nito, lumindol ng mahina ang lupa at mula sa malalayong bundok ay narinig ang pagalulong ng mga nilalang na hindi tao, hindi hayop, kundi halimaw na gumigising sa mahabang pagkakatulog. Nagising ang buong sitio Pag-asa sa isang pangyayaring matagal nang hindi nangyayari. Umiyak ang bundok. Mula sa pinakamatandang bahagi ng kabundukan sa silangang bahagi ng baryo, may maririnig na malalim na ungol, parang halinghing ng isang sugatang higante. Ang mga ibon ay biglang lumipad palayo. Ang mga hayop sa bukid ay nagsipagtakbuhan. Kahit ang mga inahin ni Rosita ay nagkalat sa takot. Si Rosita, hawak-hawak ang sanggol na ginto, ay lumabas ng kanyang kubo. Tila may dumudurog sa kanyang dibdib. Ibang-iba ang pakiramdam ng lupa. Para bang may galit, para bang may gumigising. Dumating si Mang Lucio, suot ang kanyang lumang jacket na puno ng agimat. May dala siyang kahon na gawa sa balinghoy at bakal. Binuksan ito sa harap ni Rosita. Sa loob, may 5 makikinang na bato, berde, bughaw, pula, puti at itim. Panahon na, sabi ni Mang Lucio. Ang mga bato ng pagkakabuklod ay dapat muling buuin upang pigilan ang paggising ng kadiliman. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Rosita. Ang ginintuang sanggol sa iyong mga bisig, hindi lang siya bunga ng ugat. Siya rin ang susi ng pagbukas. Kapag nahulog sa maling kamay, bubukas ang lagusan patungo sa lumang daigdig, isang lugar na matagal nang isinara ng mga tagapangalaga bago pa man isinulat ang kasaysayan. Sa parehong araw, sa loob ng makapal na kagubatan, ang batang duwendeng si Tandoy ngayon ay hindi na bata ang kilos. Nagsuot siya ng baluti na yari sa hinabing sapot ng alakdan at may dala siyang maliit ngunit makinang na sibat. Tinawag niya ang 3 kapwa duwende,
si Bakyo, si Simsim at si Lungaw. Nagsisimula ng gumalaw ang mga lilim, anya. Ang itim na duwende, si Lukob, ay nagpadala ng anino sa bahay ni Rosita. Sila'y nagtipon na sa ilalim ng lihim na yunggib. Hindi natin sila kayang labanan ng tayo-tayo lang, tugon ni Simsim. Hindi, sagot ni Tandoy. Kailangan na nating gisingin ang mga natutulog sa likod ng bundok. Tumango ang lahat. At sa ilalim ng liwanag ng araw, tumakbo silang 4 palusong sa gubat, patungo sa lugar na tinatawag na kalbaryo ng mga duwende. Samantala, sa baryo, ang mga tao ay dumarami ang reklamo. May mga nawalang alagang hayop, mga kalabaw na natagpuang walang dugo, at isang matandang babae na natagpuang nakatingala sa langit na walang malay. Paulit-ulit ang sinasabi, babaha ng lupa, babaha ng dilim. Tinatakot na nila si Rosita. Sinasabing siya raw ang nagdadala ng malas. Pinagbabantaan siyang paalisin sa kanyang lupa. Ngunit si Rosita ay nananatiling matatag. Sa bawat paglalim ng gabi ay kanyang inilalapat sa lupa ang kanyang palad. Nararamdaman ang pintig ng mga ugat. Nakikinig sa bulong ng mga halamang gamot at damong ligaw. Ang ginto sa kanyang mga pananim ay unti-unting nang naglalaho. Kumikinang lang ito kapag nasa paligid ang ginintuang sanggol. At sa bawat ningning nito, mas lalong nagiging maamoy ng mga lilim ang kanyang kinaroroonan. Sa panaginip ni Rosita, isang matandang babae ang lumitaw. Puting-puti ang buhok, mistulang ugat ng niyog ang mga kamay, at ang boses ay parang simoy ng hanging mula sa hukay. Anak ng lupa, ikaw ang huling magsasakang tagapangalaga. Hindi yaman ang handog sa'yo, kundi pagpili. Anong pagpili? Tanong ni Rosita sa panaginip. Pipiliin mo ba ang ginintuang bunga o ang katahimikan ng buhay mo? Pipiliin mo ba ang paglaban o ang pag-iwas? At tandaan mo anak, kapag pinili mong huwag makialam, may ibang pipiliin para sa iyo at baka sila ang magdala ng wakas. Nagising si Rosita na may luha sa kanyang mata. Paglabas niya ng bahay, nakita niya ang palayan sa silangan, tila may nasunog. Ang damo ay tuyo, ang tubig sa irigasyon ay kulay abo. Sa gitna ng palayan, may nakatayo. Isang nilalang na gawa sa usok at putik. Walang muka, walang laman, ngunit may mga mata sa dibdib at bibig sa tiyan. Sa tinig nitong parang basag na kampana, sinabi nito, ibigay mo ang sanggol, magsasaka, at pahihintulutan ka naming mabuhay. Ngunit bago pa makasagot si Rosita, lumitaw si Mang Lucio sa likod nito. Hinampas ng kanyang baston na may bitbit na mutya. Sumabog ang nilalang sa itim na abo. Hindi ka naligtas, Rosita, anya. Magsisimula na ang paglusob. Nang gabing iyon, hindi na muling nakatulog si Rosita. Hawak niya sa bisig ang sanggol na ginintuan habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na sumasayaw sa ibabaw ng kanyang palayan. Pero ngayon, tila malamig na ang mga bituin, parang may nakatingin. Dumating si Mang Lucio bago pa sumikat ang araw, may dalang isang malaking sako ng damong hindi pa nakita ni Rosita kailanman. Ano yan, Mang Lucio? Tanong niya habang tinitingnan ang malaabo at medyo kumikislap na hibla ng damo. Damong muling ligta, sagot ng matanda. Ginagamit ito sa mga sinaunang panahon para taguan ang liwanag ng mga mata ng kadiliman. Inilatag nila ang damo sa paligid ng bahay ni Rosita at sa pinto'y inilagay ang isang ginintuang panapal na gawa sa balahibo ng tikbalang at pinatigas sa langis ng anibong itim. Ayon kay Mang Lucio, iyon daw ay magsisilbing pananggalang sa mga aninong sumusubaybay. Samantala, sa kabilang dako ng bundok, nakapasok na sina Tandoy, Simsim, Bakyo at Lungaw sa kalbaryo ng mga duwende.
Tahimik ang paligid. Ang dating punong guwardiya ng lugar, si matandang Goryo, ay tila naputulan ng hininga habang natutulog sa ibabaw ng batong may hiwang parang mata. "Matandang Goryo," bulong ni Tandoy habang tinatapik ang balikat ng nakahigang duwende. Ngunit sa halip na bumangon, ang batong hinihiga nito ay biglang lumiwanag. Isang tinig ang lumitaw mula sa mismong bato. "Kayo'y mga tagapagdala ng sumpa. Nasa inyo ang huling binhi ng gintong ugat. Maghanda na kayo dahil darating na ang taga-kalawang." Nagkatinginan ang apat na duwende. Ang taga-kalawang ay isang nilalang sa alamat nila, hindi inaagnas, hindi natutulog, at kayang patuyuin ang puso ng lupa sa bawat yapak. Ibig sabihin, nilalaso na ng kadiliman ang mismong ugat ng ating daigdig, ani Simsim, nanginginig. Kung hindi natin mababantayan si Rosita at ang bata, mabubura ang lahat. Sa bahay ni Rosita, may mga dumating na bisita. Hindi inaasahan. Isang matandang babae na punit-punit ang saya at isang binatilyong may kasamang usa. "Huwag kayong matakot," sabi ng matanda. "Ako si Lakang Bulawan at ito ang apo kong si Udi. Kami ang tagapangalaga ng ikalawang lihim ng kamote." "Kamote?" tanong ni Rosita, may halong kaba at pagtataka. "Hindi lang ito pagkain o ugat," sagot ni Lakang Bulawan. "Ang ginintuang kamote ay ugat ng pag-asa. Nilinang ito ng mga unang magsasaka upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng lupa at ng mga espiritong nagtatago sa dilim. Sa bawat taong pinapayaman nito, may kapalit na pagbabantay," dagdag ni Udi. "At ikaw, Rosita, ay napili hindi para yumaman, kundi para magbantay sa binhi." Sa gabi ring iyon, habang pinapakain ni Rosita ang sanggol ng pinakuluang gatas ng niyog at dahon ng gabi, may narinig siyang kakaibang alingaw-ngaw. Tila bulungan sa ilalim ng sahig. Sa pagyuko niya, napansin niya ang isang maliit na ukit sa sahig hugis bilog na may mata sa gitna. Inilapit niya ang ginintuang sanggol. Bigla itong kumislap. Biglang bumuka ang sahig at lumitaw ang isang hagdan ng bato pababa sa kailaliman. "Ano ito?" bulong niya. Ngunit bago pa siya makababa, pinigilan siya ni Mang Lucio. "Huwag pa ngayon, hindi pa handa ang ugat mo. Ang daang yan ay patungo sa pinagmulan ng lahat ng gintong ugat sa daigdig. Kapag pinasok mo yan nang hindi ka buo ang puso, baka hindi ka na makabalik." Sa di kalayuan, sa loob ng kagubatan ng mga punong-punong kahoy, ang mga anino ay nagsisimulang mabuo, isa-isang naglalakad pababa sa sityo. Ang mga mata nilang pula ay parang apoy at ang kanilang mga paa ay walang anino. Sa harap nila, isang lalaking may suot na balabal na may disenyong palaka. Ang kanyang katawan ay tila nabubuo mula sa uling at abo. Siya ang tagapangalaga, bulong ng nilalang. Ang ina ng susi, ang lupa'y magluluha, at ang yaman ng ginto ay magiging tanikala ng pagkawasak. Kinabukasan, sinag ng araw ang unang gumising kay Rosita. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila may mabigat na bumabalot sa paligid, parang may panahong nalagas sa mundo habang siya'y natutulog. Paglabas niya ng kubo, tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hangin. Tila ang buong kapaligiran ay humihinga ng mabagal. Naghihintay. Nandoon pa rin si Mang Lucio, nakaupo sa batong may ukit ng araw at buwan na magkasalubong. Si Udi naman ay abala sa pagguhit ng mga lumang simbolo sa lupa gamit ang abong buhat sa mga sinunog na dahon ng dapdap. Samantala, si Lakang Bulawan ay nakatitig sa sanggol na ginintuan. "Panahon na," sabi ni Lakang Bulawan. "Kailangang bumaba ka, Rosita. Ngayon na." Sa ilalim ng lupa, muling bumukas ang mahiwagang ukit sa sahig. Matapang na bumaba si Rosita, dala ang sanggol
at ang maliit na pulang sisidlang ibinigay ni Mang Lucio. Ito raw ang sisidlan ng hinga ng lupa at magagamit lamang kung siya ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang hagdanang bato ay tila walang hanggan. Sa bawat yapak ni Rosita, pakiramdam niya ay nilalagpasan niya ang panahon. May mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin, mga figura ng sinaunang magsasaka, mga diwata, mga duwending umiiyak. Hanggang sa makarating siya sa isang malawak na yungib. Sa gitna nito ay isang napakalaking ugat ng kamote, ginintuan at nababalutan ng liwanag na tila usok ng insenso. Diyos ko, bulong niya. Ito ba ang pinagmumulan? Mula sa lilim ng mga ugat ay lumitaw ang isang nilalang, isang babae, may buhok na gawa sa hibla ng mais at mga matang parang ilog na malalim. Siya si Dayang Ugbina, ang tagapag-ingat ng ginintuang ugat. Rosita, ani Dayang Ugbina, ang yaman ng lupa ay hindi ibinibigay, kundi ipinapasa. Bakit ako? Tanong ni Rosita, nanginginig. Isa lang akong anak ng magsasaka, hindi ako sanay sa mga misteryo. Dahil ang puso mo'y buo, dahil ikaw ay nagtanim, kahit wala kang kasiguruhan sa ani. Dahil pinili mong alagaan, imbes na gamitin ang ginto para sa sarili. Iyan ang tunay na ugat ng kayamanan. Itinaas ni Dayang Ugbina ang kanyang kamay. Mula sa malalambot na hibla nito, bumaba ang liwanag at bumalot sa katawan ni Rosita. Sa kanyang dibdib, lumitaw ang hugis ugat na marka, isang selyo ng tagapangalaga. Ngunit bago pa man niya masaliksik ang kabuuan ng lugar, biglang nanginig ang lupa. Sa ibabaw ng mundo, ang kagubatan ay napuno ng apoy. Lumusob na ang mga nilalang ng kadiliman. Nauuna sa kanila ang lalaking balabal, tinatawag ng ilan sa sinaunang kwento bilang taga-kalawang. Sa bawat yapak niya sa lupa, natutuyo ang damo. Sa bawat hinga niya, nabubulok ang mga prutas. At sa kanyang titig, tumitigil ang tibok ng mga nilalang. Magsimula na ang pagkalas, sabi niya, habang nakatingin sa bahay ni Rosita. Sa ilalim ng lupa, narinig nila ang aling-aungaw ng pagbagsak. Tila may sumusubok na pasukin ang mundo ng ugat. Lumapit si Dayang Ugbina kay Rosita, may ibinigay na maliit na kahon na yari sa tinik ng ratan at dahon ng kugon. Narito ang buto ng panibagong ugat. Kapag bumagsak ang mundo sa ibabaw, ikaw lang ang makakapagtanim ng simula. Ano pong ibig sabihin niyo? Ang ginto ay hindi lang salapi. Ito ay alaala ng buhay at sakripisyo. Marami ang pinatay para sa yaman. Ngunit ikaw, Rosita, ay buhay na piniling magbigay. Sa pagbabalik niya sa ibabaw, nakita niyang nasusunog na ang paligid. Si Udi ay duguan, si Mang Lucio ay nakikipaglaban sa nilalang na mukhang pugot, at si Lakang Bulawan ay naglalagay ng huling bilog ng lupa, isang sinaunang anting-anting na naglalaman ng lakas ng mga ninuno. Tiningnan ni Rosita ang sanggol sa kanyang bisig. Hindi na ito umiiyak, nakatingin ito sa apoy, tila alam na ang kanyang tadhana. Rosita, huling bulong ni Mang Lucio, kung mawala kami, ikaw na ang magtanim muli. At sa isang iglap, ang apoy ay bumalot sa lahat. Umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw mula sa kagubatan, hindi sigaw ng tao kundi sigaw ng kalikasan, ng mga duwende, ng mga espiritu ng lupa na nasasaktan. Nasusunog ang kanilang tahanan. Sa gitna ng dilim at apoy, nakita ni Rosita kung paanong unti-unting nauupos ang kanyang mundo. Si Mang Lucio ay nakaluhod, hawak ang dugo ang dibdib. Ang anino ng taga-kalawang ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nitong itim na parang hukay at ang balabal nito ay tila usok na may buhay. Rosita, bulong ni Mang Lucio habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mga labi, buksan mo ang sisidlan ng hinga ng lupa. Ngayon na. Hindi na nagatubili si Rosita.
Hinugot niya mula sa bulsa ang maliit na pulang sisidlan. Mainit ito, tila ba may apoy sa loob. Nang kanyang buksan, lumabas ang liwanag na lumikha ng hangin na malamig, mabigat at may amoy ng mga lumang ugat. Ang hangin ay mabilis na lumaganap at pinatay ang apoy sa paligid. Ang mga nilalang ng kadiliman ay napaurong pansamantala. Ngunit hindi ang taga-kalawang. Hindi mo kayang pigilan ang pagkabulok, sabi nito. Ang lahat ay uuwi sa alabok, kahit ikaw. Lumapit ito kay Rosita, ngunit bago siya tuluyang madakip, tumindig ang sanggol sa kanyang bisig. Oo, tumindig. Hindi na ito isang ordinaryong sanggol. Ang balat nito ay tila ginintuang kahoy, at sa bawat paghinga nito ay lumalabas ang alon ng sigla mula sa lupa. Ang binhi ng bagong mundo, sabi ng tinig. Sa isipan ni Rosita ang tinig ni Dayang Ugbina. Sa isang iglap, ang sanggol ay tumingala, at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang liwanag na tila pinagsama-samang sikat ng araw, apoy ng kalamnan, at hininga ng kalikasan. Tinamaan nito ang taga-kalawang at napaatras ito, galit na galit. Ngunit hindi sapat ang liwanag. Ang binhi, bulong ni Rosita sa sarili. Kailangang itanim. Hawak-hawak ang kahon na ibinigay ni Dayang Ugbina. Tumakbo si Rosita patungo sa gitna ng parang kung saan unang tumubo ang ginintuang kamote. Doon, sa lupaing puno ng abo at sugat, hinukay niya gamit ang kanyang mga kamay ang pinakagitna at dahan-dahang isinilid ang buto ng panibagong ugat. Habang isinasara niya ang lupa, biglang dumilim ang langit. Ang taga-kalawang ay nasa likuran niya na. Tapos ka na, bulong nito. Ngunit sa sandaling iyon, dumaloy ang ilaw mula sa lupa. Umusbong ang damo. Tumubo ang kamote, ngunit hindi ordinaryo, kundi kulay dilaw na may ningning, may amoy na parang tamis ng lupa at ulap ng tag-ulan. Ang liwanag nito bumalot sa buong parang, pinipilit palayasin ang kadiliman. Ang mga duwende, ngayon ay libo-libo, ay lumitaw mula sa bawat bitak ng lupa. Nakatayo silang lahat sa paligid ni Rosita, inaawit ang sinaunang himig ng pagbangon ng lupa. Kung may puso ang nagtanong, may ugat ang sasagot. Kung may sakripisyo, may aning sagana. Sa bawat patak ng luha, may ginto sa ilalim ng lupa. Nang muling dumilat si Rosita, ang parang ay puno ng ginintuang liwanag. Ang mga duwende ay tila naglaho na parang hamog. Ang sanggol ay nakatulog muli sa kanyang dibdib. At ang taga-kalawang, wala na. Naiwan na lamang ang kanyang balabal abo at usok na naglaho sa hangin. Muling lumapit si Udi at inalalayan si Rosita. Nagtagumpay ka, sabi nito. Ngunit tandaan mo, ang yaman ay hindi pagtatapos. Ito'y simula ng panibagong responsibilidad. Tumingin si Rosita sa kamote na ngayoy bumubunga ng napakarami, lahat ay kulay ginto at may lambot ng pag-asa sa bawat balat. At sa kanyang puso, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Magmula nang umusbong muli ang ginintuang kamote, nagbago ang takbo ng buhay sa maliit na baryo ni Rosita. Ang dating tuyot at batong bukirin ay naging luntian. Ang mga punong natuyuan ay muling namulaklak at ang hangin sa paligid ay tila may halong tamis ng pulot at damo. Ngunit higit sa lahat, ang puso ni Rosita ay napuno ng panibagong sigla, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa paniniwalang ang kanyang sakripisyo ay naging ugat ng pagbabago. Rosita, dumating na po ang mga tao mula sa Kapitolyo. Sigaw ng isang batang lalaki habang tumatakbo paakyat ng burol. Mula sa paanan ng burol, nakita ni Rosita ang mga dumating na truck. May dalang kamera, mikropono at papel na may pirma. Mga opisyal, mamamahayag at ilang mapangahas na negosyanteng nais makipagkasundong bilhin ang kanyang lupa at ang mga ginintuang kamote. Isa-isa nilang inalok si Rosita ng pera, milyon-milyon. May isang Amerikano pa nga na nagsabing,
We can mass-produce these. You'll be rich, Miss Rosita. Very, very rich. Ngunit ngumiti lamang si Rosita. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin ang maliit na kahon ng buto at sa kanyang isipan ay sariwa pa rin ang sigaw ng lupa, ang init ng apoy at ang banta ng tagakalawang. Hindi ko ibebenta ang lupa, marihing sabi ni Rosita. Ang gintong ito ay hindi para pagkakitaan lang, ito ay para sa mga nagugutom, para sa mga nawalan ng pag-asa. Namilog ang mata ng mga tao, may mga nainis, may mga natawa. Ngunit may ilan na natigilan na wari tinamaan sa puso ng kanyang sinabi. Kinagabihan, sa ilalim ng liwanag ng buwan at lampara, pinulong ni Rosita ang buong baryo. Nakita na ninyo ang bunga ng ating sakripisyo. Ngunit hindi ito matatapos sa akin lamang. Ang gintong kamote ay hindi para sa isa. Ito'y para sa lahat na may pusong magtanim, maghintay at magbahagi. Nagkatinginan ang mga taga-baryo, mga dating pagod, gutom at halos sumuko na. At doon sa gitna ng lupang isinakripisyo ni Rosita, isa-isang humakbang ang kanyang mga kapitbahay, dala ang kanilang sariling mga piraso ng binhi. Itinanim nila ito sa paligid ng kanyang bukirin, habang inaawit ang lumang kanta ng mga matatanda. Sa lupang binuhay ng luha, sisibol ang ginintuang pag-asa. Samantala, sa malalayong lugar sa mga liblib na baryo at nayon kumalat ang balita tungkol kay Rosita at sa ginintuang kamote. May mga naglakbay ng ilang araw upang humingi ng kaunting binhi. Hindi sila tinanggihan ni Rosita. Basta itanim nyo sa lupaing may pagmamahal at huwag nyong gamitin para sa kasakiman. Ang ginto ay hindi laging kayamanan. Minsan, ito ay panibagong simula. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa madilim na bahagi ng kagubatan, may mga nilalang na nagngangalit sa liwanag na lumalaganap. Ang tagakalawang ay maaaring naitaboy, ngunit hindi tuluyang naglaho. Sa ilalim ng mga ugat ng punong matanda, bumubulong-bulong ang mga aninong pilit bumabalik. Pinupuno ang paligid ng hangin ng inggit at kasakiman. At sa gitna ng dilim, isang bagong tinig ang narinig. Kung ang ginto ay piniling ikalat, hayaan niyong ito'y kainin ng uod. At sa susunod na kabanata, magsisimula ang pagbabalik ng kadiliman. Isang gabi, habang payapa ang baryo at ang mga kamote ay muling namumulaklak ng ginto, dumilim ang langit. Hindi ito karaniwang dilim ng gabi. Ito'y tila usok na dumarapo sa bawat sanga ng puno, bawat bubong at bawat halaman. May dala itong amoy ng kalawang at bulok na laman. Rosita! Sigaw ni Kahuan habang tumatakbo patungo sa bahay ng dalaga. Ang mga tanim, nabubulok sila. Mula sa bintana, nakita ni Rosita ang mga ginintuang dahon ng kamote na dati kumikislap sa gabi, ngayoy nangingitim, tinutubuan ng pulang amag at itim na uod. Isa-isa itong nalalanta, kahit walang ulan, kahit walang bagyo. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin at isang tanong na bumungad sa kanyang isipan. Bumalik ba ang taga-kalawang? Hindi lang siya bumalik, bulong ng matandang duwende, si Apotago, na lumitaw mula sa anino ng punong niyog. May isinumpang binhi na naihasik sa lupa. Isa sa mga nakatanggap ng gintong kamote ay pinakain ito sa mga sakim. Nagulat si Rosita. Paanong nangyari yon? May isang negosyante na kunwaring naghihirap. Tinanggap ang binhi, ngunit itinanim sa lupaing sinumpa ng kasakiman. At ngayon, ang sumpay bumabalik sa pinag-ugatan. Hindi nag-aksaya ng oras si Rosita. Sa tulong ni Apotago at ng mga duwendeng tagapagbantay ng lupa, bumuo siya ng sigil, isang sinaunang panalangin sa wikang katutubo, isinulat gamit ang durog na ginto at abo ng tuyong kamote. Ang liwanag ng lupa ipanglaban sa dilim.
Ang ugat ng pag-asa, mag-ugat muli. Walang dilim ang makakain sa pusong dalisay. Itinusok ni Rosita ang huling binhi ng gintong kamote sa gitna ng palubog na bukirin sa mismong lugar kung saan siya minsang nanalangin habang luhaan. Biglang umuga ang lupa. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang tagakalawang, mas malaki, mas maitim at mas mapanganib. Sa katawan nito ay mga tuyong ugat ng halamat putik na kulay dugo. Ikaw na muli, babae ng lupa, anang nilalang. Pinilit mong ibahagi ang biyaya, ngayoy babawiin ko ang lahat, sapagkat ang lupa ay sa lupa rin babagsak. Ngunit hindi na nagdalawang isip si Rosita. Hawak ang kanyang tinig at ang basag na kahon ng binhi, sumigaw siya. Sa ngalan ng pag-asa, ng lupaing pinagpala, ng pawis at luha ng mga ina, lumayas ka. Sumiklab ang liwanag mula sa ilalim ng kanyang paa, umangat ang alikabok at gininto ang liwanag mula sa mga natitirang ugat ng kamote. Tumalsik ang tagakalawang, napasigaw ito sa sakit habang tinutupok ng liwanag. Ang buong baryo ay nasaksihan ang matinding liwanag sa gitna ng gabi. Nang maglaho ang sigaw ng nilalang, ang dilim ay unti-unting nawala. Ang kamote ay muling bumangon, hindi kasing kinang ng dati, ngunit sapat upang magsilbing ilaw sa mga pusong payapa. Pagkatapos ng laban, hindi na bumalik ang tagakalawang. Ang mga ginintuang kamote ay nanatili sa lupa ni Rosita at ipinamahagi niya ang mga binhi sa mga bayang tunay na nangangailangan, sa mga puso ring dalisay at hindi sakim. Si Rosita ay naging alamat ang dalagang pinayaman ng duwende at gintong kamote, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa karunungan, kabutihan at puso. Sa paanan ng kanyang bukirin, may nakaukit na mga salita. Ang tunay na ginto ay hindi laging kumikislap. Minsan, ito'y ugat na tahimik ngunit nagbibigay buhay. Wakas.